isang mineral na kailangan ng ating katawan at ito'y may iba-ibang function. Unang-una, syempre, ang bone health. 99% daw ng calcium ay matatagpuan sa ating mga buto at ngipin. Kasi sinusupport niya yung structure tsaka yung hardness ng mga buto. Ang isa pang trabaho niya is for muscle contraction. Diba last week na pag-usapan natin ang potassium. Kumbaga may barkada sila na merong electrical energy na tumutulong sa contraction ng mga muscle. Isa doon na barkada ng potassium ay calcium. Katulong ito sa mga muscle contraction. At isa pa na function nito ay ang cardiovascular system natin. Tumutulong ang calcium para ma-maintain ang action ng ating mga heart muscles. Tumutulong ang calcium mag-relax ng smooth muscles sa paligid ng ating mga ugat. Ayun. Pagka bumaba ang level ng calcium sa ating dugo, doon tayo nagkakaroon ng calcium deficiency. Ito ay dahil minsan hindi natin nakukuha ang calcium sa ating diet, sa ating pagkain, or kumakain tayo ng calcium, hindi naman siya tamang na-absorb ng ating katawan. May kulang pa rin. Oo. So, kahit kain ka ng kain na ilalabas mo lang din, hindi siya kasi na-absorb sa ating mga buto. Ayan, good morning po pala sa mga viewers natin, kay Miss Aya, kay Ma'am Josefina Villanueva, and ng Antipolo, ayan, pati po si Ma'am Esther Alay, ng Montalban, diba? Montalban. So, yan po. So, si Sir Sid Kalyangan yata, nakita ko din. Nag-appear. Nag-review din. Apo. Kung may mga question po kayo or shout out, message lang po kayo dyan sa comment box natin, dyan sa comment box. Sasagutin po namin or babasahin po namin ang mga comments ninyo. And yun po. So, tuloy tayo sa calcium deficiency. Pagka bumaba ang calcium levels ng ating dugo, ang tendency para mabawi ang kailangan ng katawan, kinukuha yung calcium sa ating mga buto at ngipin. Kaya madalas mapapansin niyo apektado na yung ating mga buto kasi kinuha yung calcium sa mga buto para gamitin sa ating katawan. So karamihan ng mga mayroong mild calcium deficiency, wala ko masyadong sintomas. Pero ito po ang karaniwang sintomas ng calcium deficiency. Unang-una, mayroon siyang muscle aches, spasm, cramps, para din yung pareho nun sa potassium natin deficiency. There is pain, may masakit ang ating mga thighs, hita, arms, lalo na dito po sa underarm, sa ilalim ng ating braso. Yun. Kapag tayo ay naglalakad o gumagalaw. Meron ding feeling ng namamanhid or tingling sensation sa ating braso, sa hita, sa legs, at dito na po sa paligid ng ating bunganga. Yun, sign po yun ng calcium deficiency. Siyempre, andyan din po wala tayong ganang kumain. Tapos yung sobrang feeling natin sobrang pagkapagod or tamad na tamad tayo. Tapos madalas hindi rin tayo nakakatulog ng maayos. Minsan nahihilo at nagkakaroon ng brain fog kung saan hindi tayo makafocus. At minsan malilimutin din at nalilito. So, meron din siyang signs and symptoms na naapektuhan yung ating nails and skin symptoms. Kapareho niyan, yung skin natin nagiging dry, itchy, merong mga psoriasis, eczema. Yung eczema, yung may inflammation dito sa ating mga kuko. Na minsan may blisters pa po ito.
yung ating mga daliri, ating mga kuko ay nagiging brittle. And then, meron din hong sign po dito sa hair, yung alopecia, kung saan may mga bilog-bilog na patches ng hair na nawawala. Yun, isa rin pong sign po yun ng calcium deficiency. Andyan din po yung tinatawag na osteopenia and osteoporosis. Kailan ba Anong nangyayari? pinagkaiba ng dalawa? Oo, Kasi yun. sounds like Opo. Yung osteopenia, nagre-reduce ng mineral density ng ating mga buto na magli-lead sa osteoporosis. Kung saan, ito namang osteoporosis, ito ay condition kung saan nagiging brittle ng ating mga buto, kaya very prone ho sa fracture. So, ano nga ulit yun? Osteopenia, Osteopenia is yung yung bumababa ang mineral mineral density ng Okay. buto. Osteoporosis. Tapos, pag bumaba na ito, napupunta na sa, nagiging brittle ang ating mga buto. Kaya very prone sa fracture. Okay. Or ito yung osteoporosis na. Okay. Tapos, though matagal bago nangyayari ito, nawawala ng density ang ating buto, kaya lang, habang nagkakaedad kasi, may mga factors din naman na nakaka-apekto po dito. Pareho yung kababaihan, kapag tayo ay may mga hormonal changes, lalo na pagka tayo ay nagme-menopause, bumababa yung estrogen level natin, kung kaya ang karamihan ng kababaihan nagkakaroon ay bumababa ang kanilang bone density na mas mabilis kapag Yun nga, iba. menopausan. Nurse Valerie, isa napansin ko, bakit common siya sa mga women? Oo, kasi Yung nga, estrogen? oo, apektado kasi. Pag bumaba ang estrogen, di ba yung mga hormonal changes, pag bumaba po kasi ang estrogen, nakaka-apekto ito sa bone density. Kaya mas mabilis pagbaba ng bone density. Okay. Kaysa sa normal na medyo bata-bata pa. During childhood and early adulthood, marami tayong deposits ng calcium sa ating mga buto. Kaya, kumbaga, konti ang nawi-withdraw, mas marami tayong dinideposit, konti ang wini-withdraw. Pero habang nagkakaedad tayo, mas marami nang lumalabas o nagagamit ng katawan natin. Okay. So, andyan din yung signs na PMS, premenstrual syndrome. Kumbaga, mas painful menstrual syndrome yung Parang madalas mga problem to talaga ng mga babae, no? Okay. Andyan din yung siyempre mga dental problems. Kasi siyempre, pag may deficiency, kukunin yung mga calcium sa ating isang maapektuhan dito, ang ating ipin. So, magkakaroon ka ng dental problems like, kunwari, mahina ang roots, weak roots, irritated gums, mas maraming tooth decay. Sa mga bata naman, kapag mababa ang calcium sa katawan, matagal bago mag-grow ang mga ngipin. Mga permanent teeth nila. Okay. Delays tooth formation. Siyempre, andyan din yung mga mood changes na napupunta pa minsan sa depression. Tapos, andyan din daw yung signs na nahihirapan kang lumunok, difficulty swallowing. At mga insufficient blood clotting, may problema sa blood pressure, mga heart rhythm. Marami rin pala talagang nagagawa ang calcium. Maraming nagagawa ang calcium. So, Pero, Nurse Val, ang calcium ba, kasi diba mayroong mga sinasabi na may mga nutrients na... barkada. Barkada, pero may mga nutrients kasi na pag sobra naman, nabanggit mo kasi calcium deposit. Oo. Pag sumobra naman, is it bad? Oo, hindi rin maganda. Okay. Kasi andyan yung related naman sa cardiovascular, mga taas ng blood pressure, apektado na ang puso. So, kailangan ma-regulate lang. Regulated lang ang calcium. Or dapat yung calcium ninyo sa katawan, yung madaling na-absorb ng katawan. Pati na ilalabas yung sobra. At nagagamit nga ng katawan. Minsan, isa rin itong cause ng mga kidney stones pag mataas ang calcium. Ayun. And then, ano pa yung mga risk
kumbaga sino-sino ba ang may risk ng hindi masyadong nakaka-maintain ng calcium requirements or kumbaga kasi hindi nila nakakain ito sa normal na diet nila. So ito po, ang mga adults and boys and girls kasi hindi pa sila conscious sa mga kinakain nila. Pero very active sila na kailangan din mataas ang calcium intake nila. And syempre, andyan po yung tayong kababaihan nung nasa menopausal stage, usually 50 years and above. So ito yung mga at risk. At risk. Oo. So yung mga nagbibinata at nagdadalagang, tama ba? Oo. Adolescent. Adolescent. Boys and girls. Tapos menopausal. 50 Tapos and above. mga kalalakihan na 70 years and above, Okay. bumababa na rin ang calcium deposits nila. At syempre, yung mahilig po sa gulay or vegan or may mga dairy intolerance, kumbaga allergy sa glucose intolerance or hindi masyado sa makainom ng gatas kasi may allergies po sila. So, may pag-aaral po na 50% daw po ng karamihan na 50 years and above ay high risk of developing calcium deficiency at high risk din po sila na magkaroon ng mga fracture. Ang karamihan po ng kababaihan ay meron ding calcium deficiency na hindi sila aware. Kasi nga, di ba, may stages tayo, may mga hormonal changes tayo. Minsan hindi napapansin ng kababaihan na may mga deficiency rin sila. Oo. At the same time, syempre, nabanggit nga po natin, ang topic natin ay nutrition, dahil nga po nutrition month last month, ang pinag-usapan natin ay mga deficiency. Bakit ito importante? Kasi nga ito, mga nakukuha natin sa Sa food. pagkain. Sa food. Ito rin yung mga bagay na nakokontrol natin. Yung mga food na kinakain natin and yung mga lifestyle changes. Oo. Ano Para mga mga dapat lifestyle natin changes. gawin Kumbaga, pwede natin siyang ayusin sa sarili natin. sa sarili natin. Medyo tiyaga lang at disiplina. So, Tapos yan. may pag-aaral din po na infants and children ay nag-absorb ng 60% ng kanilang intake. Kumbaga, lahat halos ng calcium intake ng infants and children, 60% nito na-absorb ng katawan. Yun ang requirement ng katawan nila. Oo, at saka na-absorb ng katawan nila. Kaya lang, pagdating naman sa adulthood, ang absorption nito ay Mas mabagal. mas mabagal na. By 15 to 20%. May mga pag-aaral din na yung iba kong mga medications ay nakaka-apekto din sa calcium absorption. Ayun. May mga gamot din po. Mga diuretics, anticonvulsants, lipid-lowering statins. At may mga nutrients ho na barkada ang calcium para mas maging Ayan, yan yung mga exciting part eh. Kasi ang calcium madalas iniisip natin sa gatas, sa or sa supplements na kukuha. Pero ano ba dapat ang mga ginagawa pa natin? ano pa ang Or pwede tinitik. nating gawin para mas madali ang pag-absorb ng calcium ng ating buto. Okay. So, andyan syempre yung vitamin D, sunshine vitamin. Saan ba nakukuha yan? Natural yan sa sikat ng araw. So, kailangan magpapaaraw. Okay. Kasi ang iba sabihin, ayaw ko, mangingitim ako. Masyado pero kailangan mo ng katawan po natin. Sasaglit lang naman. Mga ilang minutes dapat Mga magpa-araw, 15 nurse ba? to 20 minutes lang naman sa umaga. Siyempre, mas maganda yung umaga pa, hindi pa masyadong mainit. So, andyan din po yung vitamin K2 na tumutulong ho mag-regulate ng calcium absorption. Tumutulong ho itong kunin yung calcium deposits sa arteries at dinadala po niya ito sa ating buto para ma-absorb ng buto. So yung mga excess ng katawan, yung mga nakadeposit lang, yun yung gagamitin niya. Oo, gagamitin niya. Okay. Ilalagay niya sa mga buto. Kasi yung, di ba nga, itong pag sumobra ang calcium, minsan itong mag-cause ng mga kidney stones. Yung ginagawa ng vitamin K2, kinukuha niya yung calcium sa mga ugat, ay sa dugo, lalagay niya sa buto.
Okay. Ito po ay ang sources nito, mga itlog, keso. Tapos andyan din po yung magnesium na nakaka-apekto ho sa bone building, fragility, at kinukonvert niya ho yung vitamin D para maging active form para ma-absorb yung calcium ng buto. Ayun. Pero, So, meron pa bang ibang mga nutrients o yung tatlo? Tatlo lang? tatlo. Pero kasi, parang Meron pa. ang dami namang kailangan namin i-take or gamitin. Meron ba tayong, saan ba natin pwede ma-take yan? Available naman yun sa spirulina or sa Ay, ibang oo, food? spirulina. Sige, Actually po, spirulina, kompleto po itong pagkain. Nandyan po yung calcium, magnesium, potassium. Kompleto po ito. Tapos, magpapaaraw po kayo. Yung daily dose ng pagpapaaraw. At maganda rin meron kasamang exercise. Yun hong weight-bearing exercise daw, unti-unti will improve po yung muscle, Yan, meron sa... weight-bearing exercise will improve bone mineral density, yung bone strength, at saka yung bone size. Ganon yung pagbubuhat? May konting, hindi man masyadong mabigat na pagbubuhat. Okay. So, kailangan, ine-exercise mo rin Ine-exercise mo. rin yung buto. Para, Yung sa bagay, buto yun yung mo. sinasabi nila, kailangan ginagamit mo yung, sa paa mo, para maging, para mas maganda siya. Kailangan i-move mo. Kailangan mo igalaw. So, yung buto, ganun din. Kailangan Ganun mag-weights ka. Pero hindi naman sobrang Hindi naman bigat. mo mabibigat. May mga weights na magagaan lang. Importante lang na gagamit ko ang ating mga... Ayan, mga nag-review, Muscle. mga viewers natin. Hello, Ma'am Esther. Yan, Ma'am Esther Alay po ulit. Yan, meron siya i-share. Mamaya, ibanggitin natin. And si Coach Man, ayan. Speaking of weights. Coach. Yan. Ayan po, every Monday, meron po tayong workout of the week. Ang tuturo po niyan si Coach Man Sanhil, professional, personal trainer. Ay, tuturo po niya. Coach, siguro susunod tuturo mo mayroong konting weight-bearing exercise. Ay, naku. Kasi, huwag mong hilingin yan. Baka magdikit. Pero normally, may mga tinuturo siya yung gamit ang water bottles eh. Yan. So, maganda po yan. Every Monday po, yan, panoorin niyo po yung, gawin niyo po yung mga weekly exercise natin. Yan. So, back to the topic. Ano po ba ang mga daily requirements? Kasi, di ba, for every age, yun nga, nabanggit mo, adolescent, senior, may kanya-kanya silang calcium requirements. Ano po ba mga calcium requirements natin? Pag baby pa, 0 to 6 months, 200 milligrams. 7 months to 1 year, to 60 milligrams. 1 to 3 years old, 700 milligrams. 4 to 8 years old, 1,000 milligrams. Tapos, 9 to 18, ayan po, medyo active po kasi ang mga bata at mga teenager, dapat mataas-taas. 1,300. And then, 19 to 50 years old, andyan yung 1,000 milligrams. At syempre, pag nagpapadede ang nanay, syempre, kailangan iba rin yung requirements niya. Medyo mas mataas. Opo, kasi hindi lang yung mommy, pati yung baby. Pati yung baby. Pati, di ba yung mga common cases, pag nagbubuntis or nanganak yung mommy, yung iba naglulugas ang hair, kaya or yung ngipin. nalalaglag raw, kumbaga nabubuntis Kasi sila. mas kailangan ng maraming calcium kasi may developing baby sa loob ng tiyan. So, susuportan din ang baby ng calcium. Yung pala yun. So, mga food sources natin, saan pa natin pwedeng makuha yan? And siyempre, andyan yung dairy products. Gatas, cheese, yogurt, mga beans, broccoli, tofu, soya milk, fortified cereals. Mga cereals po na nakalagay 45, ibig sabihin may kasama hong calcium po ito. Tapos, siyempre, andyan din yung nuts and seeds, almonds, sesame seeds, at siyempre, andyan po yung spirulina. So,
paano ba naman tayo natutulungan ng spirulina? Mataas ho ang calcium ng spirulina at may pag-aaral po na mataas ang kanyang bioavailability compared sa ibang calcium products. Ibig pong sabihin yung madali hong ma-absorb ng system natin yung calcium ng spirulina. Unang-una ho kasi, wala ho itong cell wall. Nakapareho ng mga pagkain na kailangan i-break muna. So, na-absorb po agad ito. And then, meron din po siyang vitamin B12 na tumutulong ho sa bone health. At meron din siyang vitamin K2. K2, yung kailangan. Oo, kung saan kailangan para yung calcium sa ating dugo mapupunta sa bones. And syempre, andyan din po yung chlorophyll ng spirulina na pinoprotektahan po nito yung bone building cells ng katawan against free radicals. Kasi itong free radicals may nagkukos ng harmful effects ito sa bone cells. Pwede niyang i-break yung mga bone building cells at ina-attack po niya yung cells na importante sa pag-build ng bone. So, maganda kung maayos po ang chlorophyll and spirulina. Ito po yung nakakatulong po dito. At syempre, mataas ang vegetable protein ng spirulina na tumutulong makarecover sa panghihina, yung feeling na hinang-hina ka or tinatamad. And then, meron din siyang mga amino acid, pareho ng balin, para pagmakalma. May tryptophan para masarap na tulog. Ayun. May lysine din siya para ma-prevent yung chronic tiredness and fatigue. At saka meron din yung zinc ang spirulina para to improve yung focus. So, ito pong Aztec spirulina is pure and high grade. Wala ho itong halo, kaya ramdam mo agad ang effect. May testimonial tayo dito, yung isa kong staff natin. Ay, oo, si Miss Odette. Kasi yearly po yan, may check up po sila. At nalaman na meron siyang scoliosis. So, nag-regular na po siya inom ng spirulina. After 6 months na nag-x-ray, diretso na po ang buto niya sa 6 months lang? Oo. Pero I think may syempre may tinuro rin na proper posture sa kanya. Kasi, proper posture. Opo. kasi ang tinuturo naman natin is proper nutrition. At the same time, lifestyle changes. Ito yung mga bagay na pwede natin baguhin or i-improve para mag-improve ang health natin. Mas lalo na ngayong panahon ng pandemic. Balik MECQ na naman tayo. Oo nga. Kaya po, importante din ang spirulina, hindi lang po dahil sa calcium niya, kundi ang isa kong nagagawa nito is yung pag-boost ng immune system natin. Kumbaga, pinalalakas ang mga panlaban ng ating katawan against sa mga sakit. So, kung if ever may sakit na kayo, madali ang recovery or may prevent pa ang mga sakit or iwas sakit po ito. So, mapansin nyo nga ho ito pag regular kayo nagtitake or pag feeling nyo para kayo magkakatrangkaso, inom lang mo kayong 2 kapsula, tapos maraming tubig, papawisan ho kayo, tapos maya-maya okay na ulit.